bibigyan nyo ng isang pirasong Nutriban, mga hayop kayo, pero ang bitbit nyong media ay isang damakmak, isang Nutriban lang kada bata binigay ninyo. Pero ang ginagawa ni Lisa Araneta Marcos, sinayupak bigat na pinaaral ang kanyang black propagandist na si RJ Nieto sa London gamit ang pera ng bayan. At nagpapatayo o pinatayuan ng bahay ang halos lahat ng mga nag-kiss-ass sa kanya. Ganyan lustayin ni Lisa Araneta Marcos ang pera ninyo. Ganyang kababoy yung babae yan, kaya araw-araw hindi kita tatantanan. Total, nag-hire ka ng hitman para ipagurgur ako. Ikaw ang gugurgurin ng taong bayan. Sisiguraduhin namin, mauna kang hinayupa ka. Kayo ni Marcos Jr., lahat ng mga kabinete, ng mga demonyo, kayo ang gugurgurin ng taong bayan. So ngayon, iikutan natin, hindi natin, wala pala ako dyan. I think, ang nakikita ko sa June, ay sa April, magre-resume na yung yung rally ng group, mga religious leaders o religious group. So nakikita ko dyan na mga mangyayari, magje-Jericho March, okay? Iikot ng ikot dyan sa Malacanang nang hindi mananakit. Kaya kung natatandaan, sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag ninyong sirain, huwag niyong lusubin ng Malacanang or huwag niyong sirain yung mga national treasure natin sa loob. Kasi tapa talaga, kaya tayo maging peaceful. Kasi, hindi natin kailangan manjombag katulad ni Lisa o mangbang kasi wala naman tayong ganyan. Nakita nyo yung power ng mga kabataan ng KOJC? Passionate. Actually, gusto kong sayawin yung yung mga tinugtog nila. If I have time, magti-TikTok ako mga palangga. Magre-reel pala ako. So anyway, iikot lang ng iikot sa tingin ko sa loob, sa paligid ng Malacanang to pressure the kuting and the ahas. Kapag umikot na kayo at ang saya-saya ninyo, nagdidiwang at kasama ako kahit magpupuyat ako during that, pag dumating yung moment na yan, lahat ng OFW, manood tayo kasi ipapakita natin na kung pwede mapaabuti natin ang SMNI o whatever, iba-ibang mga religious channels, 1 million, 2 million live viewers, then kayo ay nagsiselebrate sa paligid ng Malacanang. Sa tingin nyo ba, hindi bababa si Kuting? The military will do something. May mga negotiators yan. Kuting, bumaba ka na kung ayaw mong makaray-karay ka. Lisa, wala ka nang magawa kasi mananaig ang people's voice. Kahit dumikit kayo na parang linta sa Malacanang, sa ayaw at sa gusto nyo, tatanggalin ko kayo. Ako. Tatanggalin namin kayo dahil sobra na ang pangbababoy, panggigipit, pangsusupil sa karapatan ng taong bayan, higit sa lahat, pagpapanalo sa loto, pag-ismagel mo, Lisa, lahat ng kahayupan mo, sisingilin ka namin, pagbabayarin ka. But, in peaceful manner. Hindi katulad mo na traidor. Hayop ka, nagtatanim ka ng mga kaso, tinamnan mo ako ng mga kaso, ginagamit mo lahat, at sabi mo pa sa mga taong ano tangay nan to? Alam mo, itong si Bacudyo, kapal na mukha. Oy, pinagmamalaki pa ng putang inang yan, nasusuportahan siya ni Lisa Marcos. See? Hindi ko kayo urungan. Bring it on. Pinagmamalaki pa sa mga kapwa designers at sa iba pa mga tao na susuportahan siya ni Lisa Marcos. See? Saan galing ang pera? Sa pera ng bayan. Kaya ikaw, Lisa, kakalad ka rin kitang bigatla ka. Number 1 ka, kakalad ka rin kitang hayop ka, tinuutusan mo ang mga tao para manggipit. Ngayon, gipitin mo si Glenn Chong. Sinong inutusan mo sa Integrated Bar of the Philippines para gipitin si Glenn Chong? Sinong inuutusan mo sa Congress? Ginagamit mong hayop ka ang pera ng bayan. Sa boses ng bayan, iikutan namin ang Malacanang. Kayo pala palangga. Virtual lang kami. Kakanta ang mga kabataan. Pati mga ibon kakanta. At wala na kayong magagawa. Pipressurein kayo ng mga taong nasa likod ninyo na sukang-suka sa inyo. Hayop ka, Mua Marcos Jr. Hindi na kayo magtatagal. Sino nagsabi? Ako. Tandaan nyo, hindi na kayo magtatagal. Bakit? Dahil sa sobrang pangbababoy, panghahabas nyo sa pera ng bayan. Pinapaaral nyo si RJ Nieto na troll, black propagandist ninyong hayop na yan. Ang kapal ng mukha na niyayakap na ni Aida, malapit ka na matsugi, bakla. Kahit lamunin mo pa lahat ng pera ng bayan, kakarmahin kayo, mga hinayupa kayo.
Habang nagugutom ang mga kabataan, binibigyan nyo ng isang pirasong Nutribang, mga hayop kayo, pero ang bitbit nyong media ay isang damakmak, isang Nutriban lang kada bata ang binigay ninyo. Pero ang ginagawa ni Lisa Araneta Marcos, sinayupak bigat na pinaaral ang kanyang black propagandist na si RJ Nieto sa London gamit ang pera ng bayan. At nagpapatayo o pinatayuan ng bahay ang halos lahat ng mga nag-kiss-ass sa kanya. Ganyan lustayin ni Lisa Araneta Marcos ang pera ninyo. Ganyang kababoy yung babae yan, kaya araw-araw hindi kita tatantanan. Total, nag-hire ka ng hitman para ipagurgur ako. Ikaw ang gugurgurin ng taong bayan. Sisiguraduhin namin, mauna kang hinayupa ka. Kayo ni Marcos Jr., lahat ng mga kabinete, yung mga demonyo, kayo ang gugurgurin ng taong bayan. Every day, kahit pagod ako, bangag man ako sa pagod pero di sa pulburon, hindi ko kayo tatantanan. Hanggang sa magwagi ang taong bayan. Putang ina, yung PCSO, walang pakialam si Kuting, binababoy na kayo mga kababayan, araw-araw ko sasabihin. Tulpo, putang ina kayong lahat, puro ka grandstanding, maghire ako ng forensic expert, independent chuchu eklabush. Ano? Magkano? Baka mahigit pa 1 bilyon ang binakdor offer sa'yo ni Robles. 20. Ano nangyari ngayon? Sa pasabog, meron ba siyang hearing ni Tulpo? O magpapapresyo ka na naman? 20 katao, I don't know, 20 times nanalo. Tapos ang palusot ng PCSO, iba-iba daw yon na taong nanalo, hindi daw isang tao lang. Tapos, ang tao na yun, ang claimant is isang tao lang daw. I mean, yung claimant, kaya daw 20 times kasi claimant lang daw yon. So, naka-record doon, claimant, di ba? Pero iba-ibang tao. Putang ina, pinagloloko kayo. Ikaw na gusto mong manalo ng loto, ipapakuha mo, ipapaklaim mo sa ibang tao, pagkakataon mo na. Again, putragis kayo, mga kongresistang, mga ginayupa kayo, mga taksil. Ilabas nyo ang authorization letter na isinulat ng tunay na nanalo, which is alam natin na kasinungalingan, na inaatasan niya itong si claimant. Ako, si Maharlika, inaatasan ko si claimant Lisa Ahas Araneta Marcos na sipsipin lahat ng pera ng loto. Ipakita nyo sa taong bayan kung sino, kung may pinirmahan na authorization yung mga nawanalo ng iba-ibang 20 katao at kinuha o kinubra ng iisang tao lamang. Putang ina, mga kababayan, hindi ba kayo kikilos? Hindi kayo magsasalita? Buhay nyo nakasalalay, binababoy ni Marcos Jr. ng asawa niyang walang pakundangan. Kita nyo yung asal niya kay Inday Sara, na inisnab niya, walang mandato yung buwaka ng inang yan, hindi yung binoto ng bayan. Although yung asawa niya, tsaka siya nakipagsabuatan sa Smartmatic, signed affidavit ni Glenn Chong na ayaw nilang kasuhan si Atty. Glenn Chong saka inaakusa ni Atty. Glenn Chong. See? Hindi tinatouch ng mga ni Pimentel, ni Barbers, ni Garin, nitong ninulat natin kanina, ang issue na inakusa ni Glenn Chong na si Lisa Ahas Araneta Marcos ay nakipagsabuatan sa Smartmatic, dinaya ang milyon-milyong Pilipino at dinistrongkar ang mga machine at dinagdagan ang boto ni Kuting. Bakit hindi nyo ikarayin si Glenn Chong sa kanyang akusasyon kay Lisa Marcos dyan sa Kongreso at Senado? Bakit kayo nakatutok sa sampal, mag-asawang sampal ni Glenn Chong na sinabi para kay Lisa Marcos o Lisa Ahas na ito ay, again, figurative expression. See? Mga kababayan? Ayaw nilang, gusto nilang ipadisbar si Glenn Chong dahil sa na-utter niyang word, dahil nga sa kanyang galit at puot kay Lisa Marcos, dahil binaboy, tinarantado, dinaya ang milyon-milyon o 115 maybe tayo, million Filipinos na umasa sa pagbabago o pagbangon. Ayaw niyong pag-usapan ang signed affidavit na sinumpaang salaysay ni Glenn Chong about sa pagnanakaw ng boto o pakikipagsabuatan ni Lisa Ahas sa Smartmatic. Dinedman niyo, wala kayong kwentang mga taksil. Kung ako ay may power lang ng kulang, gorgor na kayong lahat ngayon. Kailangan niyong magsalita, mga kababayan. Kailangan nating lumaban sa mga demonyong ito. Pag
tayo ay tinatakot sa, baguhin natin ang sistema sa Pilipinas.